Pre, alam mo yung TikTok na uso ngayon, yung Okal Mabibigal Ma? Oo naman pre, puro ganyan na si Five. TikTok tayo. Oo, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman ako bigyan ng dahilan para tumaas ka. Hoy, hoy, doon nga kayo. Ingay nyo. Ano ba yan si Aling Mirna? Naibad na naman sa atin. Sa isang maliit na barangay, may isang kababaihan na kilala bilang Aling Myrna. Palaging aktibo at masayahin, ngunit sa kabila ng kanyang lakas at sigla, may mga laban siyang kinakaharap sa kanyang kalusugan. Isang taon na ang lumipas nang matuklasan ni Aling Myrna na mayroon siyang hypertension at pre-diabetes. Tulad ng marami, siya ay nasa panganib ng seryosong mga komplikasyon sa kalusugan. Sa Pilipinas, ang hypertension ay isang malaking issue sa kalusugan. Ayon sa datos, maraming Pilipino ang nakakaranas ng mataas na blood pressure na maaaring magdulot sa iba't ibang mga komplikasyon sa kalusugan tulad ng sakit sa puso at stroke. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dana Timbang at welcome sa ating episode na O Kalma, BP Kalma, Hypertension, Wag Kang Ma-Pressure. Sa segment na ito, pag-uusapan natin ang dalawang napakahalagang issue sa kalusugan, ang hypertension at diabetes. Makakasama rin natin ang ilan sa mga panauhin upang magbigay ng impormasyon at tips kung paano ito maiiwasan at mapapangalagaan. Unahin na natin sa isa sa mga healthcare worker ng RHU na si Nurse Ruby Calma. Tara, tunungin natin siya ukol sa kalusugan ng barangay natividad. Para po sa aming first question, maaari niyo po bang i-explain sa ating mga manonood kung ano ang hypertension at diabetes at kung paano po sila nagiging konektado sa isa't isa? Okay, umpisahan natin sa hypertension. Hypertension, yun yung pagtaas ng blood pressure ng isang tao. Ang normal kasi natin is 120 to over 80. Ang diabetes naman ay sakit na pagtaas ng sugar level sa dugo ng isang tao. So, ang diabetes, pwede siyang namamana or yung mga dahil sa lifestyle nila, ganyan. So, ang connection naman nila, pareho sila kasi sa dugo. So, pag may diabetes ka kasi, since mataas yung sugar level mo, mabagal yung flow ng dugo. Yung blood flow hindi nagiging enough na kailangan ng heart para i-pump na ibigay sa lahat ng parte ng ating katawan. Kaya ang tendency na nagkakaroon ng abnormalities. May isa nga doon yung pagtaas ng pressure. Based po sa inyong sagot, sino po ang may mas mataas na tsansa na magkaroon ng diabetes at hypertension? Kung napapansin nyo kasi sa panahon natin, no, yung mga kinakain natin, yung mga lifestyle nga natin, kadalasan usually ngayon, hindi na sila mga physically active, mga tipong naka-phone na lang sila, hindi kagaya ng unang panahon, pupunta sila sa isang lugar, maglalaro sila, ganyan. Ngayon, hindi na sila masyadong kumikilos, no? Tapos, yung mga matatanda, ganyan. Sa diabetes naman, genetics meron din. Immunocompromised, isa pa rin. So, nalaman na po natin kung sino po yung mga high risk sa diabetes at hypertension. Ano naman po ang mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang mga kondisyong ito? Okay. Sa genetics, kasi wala tayong magagawa, no? Kung nasa blood natin yun, kung nasa genes natin, sa diabetes, wala tayong magagawa doon. Magkakaroon at magkakaroon. Ngayon, para lang, since meron ka na, anong magagawa mo doon is magkaroon ka ng lifestyle na magandang lifestyle. So, magandang eating habit, mga ganyan. Dapat laging active, ganon. Tapos naman, ayun nga, in general naman, kailangan talaga natin ng good exercise, ganyan, iwas sa mga vices, tapos i-monitor din yung kinakain. Hindi naman laging, ay wag to, wag ganyan. So, hindi tayo mag-e-enjoy sa buhay, no? So, sabi nga nila, life's too short naman. So, kailangan lang sa lahat-lahat ng gagawin natin in moderation. Ano po yung mga senyales o sintomas na kailangan maging aware po yung ating mga residente? Kung meron
silang hypertension na, yung mga existing na naggagamot na, ang gagawin lang nila is dapat continuous yung monitoring ng kanilang blood pressure. Pag may nagtataas yung blood pressure mo, ibig sabihin may something sa dugo mo eh. Wala tayong nararamdaman, nade-neglect natin yung pagtaas ng BP natin, no? Dahil mataas na nga yung cholesterol, ganyan. So, dapat, pag mga ganyan, regular yung check-up nila. Kung naman wala pa silang diabetes, para ma-prevent yun, so yun nga, magandang lifestyle. Tapos, watch out nila yung mga kinakain nila, lalo na kung meron silang family history ng diabetes. Ngayon, kung meron naman sila, continuous yung monitoring ng kanilang blood sugar. Tapos, kung ano yung mga iniinom nilang gamot, continuous din doon, at saka yung follow-up check-up nila. So, depende kasi kung anong klaseng diabetes, no? Kung type 1 or type 2. So, kung ano man type doon, dapat maging consistent sila sa, kunwari, pag-exercise, pagkain ng tama, less sugar, mga ganun. Ngayon naman, makakausap natin ang isa sa mga butihing kawani dito sa Barangay Natividad. Siya ay si Kagawad Allen Cruz at magbabalita siya patungkol sa mga programa na meron ang barangay para sa hypertension at diabetes. Paano po natutulungan ng barangay ang prevention ng hypertension and diabetes po? Natutulungan ng barangay ang maintenance ng mga diabetes sa pagbibigay ng mga pang-maintenance nilang mga gamot. Monthly, nagbibigay kami sa kanila. Para naman po sa pangalawang question po, ano naman po yung mga programa at serbisyo na hinahandog po ng barangay para sa mga residente na may hypertension at diabetes po? Yun nga, ang programa namin na binibigay ng barangay, yung mga nagbe-maintenance, nakabukod yung bawat kung anong dapat namin ibigay na mga gamot sa kanila, naka-indicate yun sa mga kabarangay namin, naka-indicate yung mga pang-maintenance nila. Meron po bang regular check-ups? Meron silang mga regular check-ups dahil nga sa ating RHU3, meron silang mga dalang mga reseta para mabigyan namin ng masuportahan namin ang pang-maintenance nila. Paano nyo po nasisigurado na ang mga tao po sa barangay nyo na kailangan po ng services nyo tungkol sa diabetes at hypertension ay nakakapunta po sa barangay po para dun sa mga services na yun? So actually sila halos nakakapunta dahil nga malapit lang sa amin ang RHU, yung center natin. Para sa huling parte ng ating programa, makakasama natin ang isang mabuti at handang tumulong na kabataan. Siya ay si Jenril de la Cruz. May babahagi niya sa atin kung ano maaaring gawin ng mga kabataan upang mapangalagaan ng mabuti ang ating kalusugan, pati na rin sa ating pamilya at komunidad. Maaari niyo po bang sabihin kung anong may tutulong ng mga kabataan para maiwasan po ang hypertension at diabetes? Para sa akin po siguro bilang isang kabataan, ang may tutulong po namin is yung magkakaroon po kami ng sapat na edukasyon tungkol sa hypertension at diabetes. Kasi po kapag alam po namin kung ano ba yung mga nagiging cause sa kinakain po ba namin, sa lifestyle po ba namin, makakatulong po kami kung i-share po namin ito sa kapwa namin para nang sa gayon, maiwasan din po nila yung bagay na yon para maging healthy po sila. Paano po mapapangalagaan ng mga kabataan ang kanilang pamilya upang manatiling malusog? Bilang isang kabataan po, mapapangalagaan po nila ang kanilang pamilya sa pamamagitan po ng pagiging good role model. Yun nga po, dahil meron po tayong sapat na edukasyon na pag-aaralan po natin sa school kung ano ba yung mga dapat nating gawin. Maaari po nating itong i-share sa ating mga family kung ano nga ba yung mga dapat na kinakain natin, ano ba yung dapat ginagawa natin, kagaya po ng sapat na pag-ehersisyo kung saan makakatulong po ito. At isa din pong way yung sa social media, di ba po, lahat naman tayo siguro gumagamit ng social media platform. May mga doktor po doon na nag-share ng mga kaalaman nila, kagaya po ni Dr. Kilomanguru. Ang nagiging way po sa akin is, yung mga napapanood ko po, sinishare ko sa group chat po namin. Para sa way na yun, hindi lang po sa akin yung information. Lahat po, magkakaroon din po ng sapat na kaalaman tungkol doon. At lahat po kami makakatulong para maging malusog po ang isa't isa. Ano po ang mga activity na pwedeng gawin ng SK para hikayatin ng mga kabataan na maging responsable sa kanilang kalusugan
upang maiwasan po yung diabetes and hypertension? Sa ganyan naman po, bilang isang SK Kagawad po, yung na-assign po sa atin na committee is Committee on Health po. And isa po sa mga programa na gusto po naming mailunsad yung health seminar na kung saan po bawat kabataan mag-a-attend po, pwede po dyan sa gym, na kung saan doon pwede po naming pag-usapan ano ba yung diabetes, ano ba yung hypertension, kasi maaaring hindi po nila alam kung paano nagkakaroon ng ganon. Ano ba yung sanhi nun, ano bang pwedeng gawin para maiwasan yon. So doon po sa health seminar pong iyon, maaari po naming matakel yon para nang sa gayon magkaroon po ng sapat na kaalaman yung mga kabataan po. And isa pa po yung sa sports, makakatulong din po ito para, yun nga po, about sa exercise, mapapangalagaan po nila yung kanilang kalusugan. Paano niyo po ginagamit yung posisyon niyo po sa barangay para ibahagi po yung mga paraan upang maiwasan po yung hypertension at diabetes? Bilang SK po kasi kailangan, di ba, kami po talaga yung nagsiset ng bilang good example at isang way po na magagawa siguro namin, may mga kanya-kanya po kaming porok na hawak. At sa mga porok po na hinahawakan po namin, may mga GC po kami na kung saan doon nagre-raise po kami ng mga concerns and even po sila maaring mag-message doon. Doon po pwede po namin silang hikayatin, yun nga po tungkol sa health, iba't iba pong aspeto sa mga sports yun. About health naman po, yun nga sa mga iba't ibang program pa po namin. Maaari po naming sabihin lahat ng yun sa kanila para nang sa gayon, yun po yung magkaroon sila ng awareness. Kasi mahalaga po yun pag nalaman na po nila, doon mababago na po yung mga lifestyle po nila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po nating kalimutan na sa bawat araw, mahalaga ang kalusugan. Ito po ang O Kalma, BP Kalma, Hypertension, Huwag Kang Ma-Pressure. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na episode. Stay safe, everyone! Matapos mapanood ang programa, nagpasya si Aling Myrna na kontrolin ang kanyang kalusugan. Nagsimula siyang pumili ng mas malulusog na pagkain. Isinama niya ang mas maraming prutas at gulay sa kanyang dieta. Ang pagkain ng balensang dieta na mayaman sa nutrisyon ay mahalaga para sa pamamahala ng presyo ng dugo at antas ng sugar sa dugo. Ang regular na pisikal na aktibidad ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang ehersisyo ay tumutulong na mapanatili ang tamang timbang, nagpapababa ng pressure ng dugo, at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Natagpuan niya rin ang suporta ng kanyang komunidad. Sumali siya sa isang lokal na grupo ng naglalakad. Ang pagiging aktibo at social ay hindi lang nagpapabuti sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal na kalusugan. Regular na minomonitor ni Aling Myrna ang kanyang kalusugan. Sinusubaybayan niya ang kanyang presyo ng dugo at antas ng glucose. Ang regular na check-up at pagsunod sa gamot ay mahalagang bahagi ng pamamahala ng sakit. Mahalaga ang edukasyon at kamalayan sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa kanyang mga kondisyon at kung paano ito pamahalaan, nananatiling alam at empowered si Aling Myrna. Kontrolin ang iyong kalusugan. Iwasan ang hypertension at diabetes. Kumonsulta sa iyong doktor ngayon. O Kalma, BP Kalma.